Ang hindi natuloy na laban, pagsusuri sa mga dahilan sa naantalang sagupaan ni Ippo at Miyata sa OPBF ARC. Ang tunggalian sa pagitan ni Ippo Makunouchi at Ichiro Miyata ang maituturing na pinakainaabangang sagupaan sa buong kwento ng Hajime no Ippo. Mula sa kanilang unang sparring, agad na namuo ang isang matinding koneksyon at kompetisyon na tila ba isinulat ng tadhana. Ang pangakong professional fight na ito ang naging sentro ng libu-libong kabanata na patuloy na hinintay ng mga tagahanga habang umaangat ang dalawa sa ranggo ng boxing. Tatalakayin natin ang mga motibong personal, panlabas na mga salik at maging ang mga desisyong pampanitikan na nag-ambag sa pagkaantala ng laban. Ang unang dahilan, ang pagpili ni Miyata kay Randy Boy Jr. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang laban ay dahil pinili ni Miyata na unahin si Randy Boy Jr. Isang laban na hindi lang basta titulo kundi personal na misyon. Ang ama ni Randy, si Raccoon Boy, ang dahilan kung bakit natigil ang career ng ama ni Miyata. Bagamat kusang nagretiro ang kanyang ama, nananatili ang sugat sa pagkatao ni Miyata. Ang laban kay Randy ay paraan niya upang ipaghiganti ang estilo ng kanyang ama at patunayan ang galing nito. Matapos ideklara ni Miyata ang laban kay Randy, kinanselan niya ang laban kay Ippo. Dahil dito, nasira rin ang relasyon ng kanilang mga gym. Tinanggap ni Miyata na baka hindi na siya muling makalaban kay Ippo, ngunit pinili pa rin niya si Randy. Isa itong malinaw na pagpili ng personal na emosyon kaysa sa propesyonal na tunggalian. Ipinapakita rin nito na si Miyata ay hindi lang hinahabol ang tagumpay, kundi may mas malalim siyang hangaring pilit inaabot. Bukod sa desisyong unahin si Randy, nagkaroon ng matitinding injury si Miyata tulad ng pagka-fracture ng kanyang kamay sa laban. Matagal siyang hindi nakalaban dahil dito. Bukod pa rito, hirap na rin siya sa featherweight category. Palagi niyang pinipilit ang kanyang timbang at kilala siya sa pagkakaroon ng glass jaw. Kahit wala ang laban kay Randy, tila hindi nakakayanin ng katawan ni Miyata ang manatili sa featherweight. Kung magaganap man ang laban, baka mangailangan na ito ng catch weight. Ipinapakita nito ang realismong elemento ng serye na minsan kahit gaano kakagaling, may hangganan ang katawan. Isa pang salik ay ang pagiging perfectionist ni Miyata. Madalas niyang tanggihan ang laban kung hindi ito ayon sa perpektong yugto. Kahit may pagkakataon, palagi niyang hinihintay ang tamang oras na siyang nagpapatagal lalo sa laban. Hindi rin maikakaila ang mga obligasyon ni Ippo bilang kampiyon tulad ng mga mandatory defense at tune-up fights na nagdulot ng salungat na schedule. Magkahiwalay na landas si Ippo at ang diskarte ni Kamogawa. Habang si Miyata ay mabilis na umaangat sa OPBF, marami ang nagsasabing si Ippo ay tila bumagal o bumaba ang kalidad. Mula sa pagiging maingat, naging sunod-sunuran siya sa brawler style at kadalasang nabubugbog. Isa sa mga pinakamalaking salik ay ang lihim na pagtanggi ni Kamogawa sa mga hamon ni Miyata. Ayon sa kanya, hindi pa handa si Ippo. Gusto ni Kamogawa na mahasa pa si Ippo bago harapin si Miyata. Isa itong estratehiya na nagpapakita ang postponement ay hindi lamang dahil kay Miyata kundi dahil din sa mismong coach ni Ippo. Tsaka na lang sumang-ayon si Kamogawa sa hamon nung naging Japanese national champion na si Ippo at may ilang title defense na sa kartada niya. Bukod dito, may sariling landas si Ippo na tinahak sa OPBF ARC. Nung umatras si Miyata, nawala ng goal si Ippo at muntik tumigil sa pagboboxing. Pero dahil sa undyok ng mga kaibigan at pagmamahal sa sports na ito, ay nag-move on si Ippo at tinahak na lang nila ang next best thing. Yun ang paghamon sa iba't ibang national champions upang maging unofficial OPBF champion. Ito ang magbibigay sa kanila ng mataas na world ranking upang makapasok sa world stage at mahamon sina Ricardo Martinez. Ayon sa eksplanasyon, layunin ng ARC ay ipakita na hindi sapat ang tagumpay sa national level upang maging world class.
isa itong mas makatotohanang paglalarawan ng buhay sa boxing. Layuning pampanitikan at diskurso ng mga tagahanga. Ang disenyo ni Morikawa, ang pinakapangkalahatang dahilan kung bakit hindi natuloy ang laban ay dahil sa intensyon ng may akda mismo. Ayon kay Morikawa, nais niyang iwasan ang ruta ng Ashita no Joe kung saan ang tunggalian ay agarang tinapos. Gusto niya ng mas mahaba, mas masalimuot na paglalakbay at ang rivalry ay hindi dulo kundi motibasyon. Para kay Morikawa, ang rivalry ay hindi agad tinutupad. Ito'y nagsisilbing pang-udyok sa mga karakter at mga mambabasa. Bagamat maraming tagahanga ang dismayado, isa itong sinadyang hakbang upang bigyang saysay ang paghihirap ni Ipo at ang paghahanap ng tunay na lakas. Sa kabila ng pagkaantala, ang tunggalian nina Ipo at Miyata ay mas lalong naging makapangyarihan. Isa itong sagupaan na tila hindi naabot, ngunit nananatiling layunin ng bawat isa. Ang kawalan ng laban nina Ipo at Miyata ay resulta ng pinagsama-samang dahilan. Mula sa personal na hangarin ni Miyata na iganti ang ama laban kay Randy, sa kanyang mga pisikal na limitasyon, sa kanyang pagiging perfectionist, hanggang sa estratehikong mga desisyon ng Kamogawa Gym. Sa huli, ang desisyong ito ay nakaugat sa layunin ng may akda, ang gawing mas malalim, mas makabuluhan, at mas totoo ang kanilang paglalakbay. Sa kabila ng hindi pagtupad ng pangako ng laban, ang rivalry ay naging simbolo ng mitiin, ng pagsusumikap, at ng hindi matatawarang paglalakbay sa mundo ng propesyonal na boxing.